Delivery po ng pizza. Sir, pizza po. Bayad na to? Hindi pa po. Mahal! Dali lang Oh, Bayad daw dito. Eden, oh, anong ginagawa mo dito? dito ako nakatira. Bakit? Kilala mo? Asawa ko yan. Asawa. Josh, i-explain ko lahat sa'yo mamaya. Anong i-explain mo? Eden, akala ko nasa ibang bansa ka. Para sa pamilya natin, kaya pala hindi na kita matawagan. Tapos ngayon, kailan ka pa umuwi? Oo, nasa ibang bansa ako. Pero 6 months ago na yon. Matagal na ako nandito sa Pinas. Hindi ako umuwi sa'yo kaagad kasi alam ko naman yung buhay ko sa'yo. Katulad dito, maalwad, mayaman ako. Free ako kahit anong gusto kong kainin, gawin. Pero dun sa atin, hindi ko yun magagawa. Kasi nga, mahirap ka. Pare, hindi ko alam na may asawa na to, pero babae ko na to ngayon. At saka, mas masaya ako kay Josh. Ah, ganun? Eh, asawa ako niyan eh. Ano Ha? ba? Bitawan mo siya. Anong bitawan, Eden? Wala ka lang karapatan. Niloko mo ako! Wala akong pakialam. Kahit anong sabihin mo, hindi ako makikinig sa'yo. Kasi ano bang buhay ang binigay mo sa akin? Puro paghihirap. Eden, sana sinabi mo sa akin. Saka, oy, mukhang gaganon sa pamamahay ko ha. Hindi ka ba nag-iisip? Baka kaya ka pinagpalit nito kasi yan lang yung trabaho mo. Asawa niya ako. O ano ngayon? Akala ko nasa ibang bansa siya, tapos ngayon, andito ka lang. Ren, siguro naman malinaw na sa'yo yung lahat. Lahat ng nakita mo at narinig mo. So wala na tayong dapat pag-usapan pa. At ito, hindi ko ito babayaran. Bayaran mo sa sarili mong bulsa. Tara na. Eden, Kung maaalala mo, yung kapitbahay natin dati, si Paring Estong, nako, lumalaki na yung glitter niya dun sa leeg. Ang nangyayari, yung mata niya lumalabas na. Di ko nga alam kung gagaling pa ba yun eh. Parang wala na yatang pag-asa yun. Alam mo kung ano nung ginagawang pagamutan sa kanya, pero wala pa rin nangyayari. Teka nga. Renz! Uy, ano ba? Kanina pa ako kwento dito, nakatulala ka lang? Para naman akong tanga nito. Ano bang problema mo? Alam mo, parang ibet kasi hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko eh. Unang-una, niloko ko ng asawa ko. Tapos ngayon, tanggal pa ako sa trabaho. Alam mo, buti nga, dinala mo ako dito para kahit pa paano nalilibang ako, tsaka nakakakain. Nilibre mo pa ako kasi kulang na lang siguro tapusin ko na yung paghihirap ko eh. Naintindihan kita. Alam mo, asikasuhin mo muna yung sarili mo. Eh, parang sa kanya lang naman, sa asawa mo lang umiikot yung mundo mo ah. Sa asawa ko lang, Yvette. Wala ka sa sitwasyon ko para sabihan mo ako ng ganyan. Sobrang bigat na nararamdaman ko ngayon. Renz, hindi naman kita pwedeng husgahan sa nararamdaman mo. Pero ang akin lang, tingnan mo yung sarili mo, napapabayaan mo na. Eh, eto pa nga ha. Si Tita Gina, nagkikita kami nun, lagi kang kinukumusta. Eh, syempre sasabihin ko sa kanya, okay ka lang. Ayoko naman mapahiya yung kaibigan ko sa nanay niya, syempre. Matagal na panahon na hindi kami nagkita ni Mama, tsaka nahihiya akong bumalik sa kanya kasi ganito na lang yung sitwasyon ko ngayon. Renz, payong kapatid lang ah. Ang pamilya, kahit anong away nyo, kahit talikuran mo pa yan, pamilya pa rin yan. Sila lang din yung unang-unang mong malalapitan kapag may kailangan ka. Di ka tatalikuran yan kahit anong samaan pa ng loob nyo. Sigurado ka na walang galit sa akin si Mama kung sakaling lumapit ako sa kanya, humingi ng tulong? Wala yun. Ang magulang ay magulang. Kaya wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Doon mo lang din malalaman anong sagot dyan sa tanong mo yan. Umuwi ka sa inyo. Sige, makikinig ako sa mga payo mo sa akin. Maraming salamat ah. Problema yun. Tara, order ka na. Waiter! Anak, halos 10 taong ka sa akin hindi nagpakita. Maigi na lang naisipan mo na umuwi pa. Ma, kasi wala na akong ibang mapuntahan. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko. Sobrang bigat na nang nararamdaman ko kaya lumapit na ako sa inyo.
Tapos, ngayon, pinagmamalaki ko kasi sa sarili ko na kaya kong mabuhay kahit na wala kayo. Tapos, yung asawa ko, niloko ko. Ang totoo nga niyan, lahat na ng trabaho pinasok ko, naging rider ako. Tapos, lolokohin lang ako ng asawa ko. Pero anak, sana nun ka pa sa amin kasi lumapit. Di namin alam kung saan ka hahanapin. Kami ng ate mo, lagi ka namin pinapanalangin na sana makita ka talaga namin. At ngayon, ito na yung pagkakataon. Pagkatapos makikita ko, ganyan ka. Parang napabayaan mo na yung sarili mo. Totoo naman, May. Napabayaan ko na yung sarili ko kasi hindi ko na alam kung saan patungo pa tong buhay ko. Hindi ko na alam yung direksyon. Ma, sana mapatawad mo pa ako sa mga nagawa ko noon. Oo naman. Natural na patatawarin kita at kami ng ate mo ang kakampi mo talaga. Antay-antayin natin ang ate mo. Alam kong matutuwa yun pag nakita ka niya. Gaya rin ng pagkatuwa ko na nandito ka na. Ma, sino yan? Renz? Oo, nagbalik ka. Kamusta ka na? Ate, Ba't ka naiyak? sinabi ko na kasi kay mama lahat ng mga nangyari sa akin. Alam ko, matagal na panahon simula hindi na tayo nagkita noon. Nahihiya nga ako sa inyo ngayon kasi tingin ko sa sarili ko, talunan ako. Ate, niloko ako ni Eden, ng asawa ko. Tapos, nagdi-delivery rider ako ngayon, kaso tinanggal din ako sa trabaho, kaya wala na akong ibang malalapitan. Tumakbo dito dahil pinapaalis na daw siya ng inuupahan nilang bahay. Walang maibayad. Walang problema. Maluwag tong bahay. Dito ka, Tamira. Ano ba't itataboy ka namin? Pamilya ka namin. Siyempre, tatanggapin ka namin. Tsaka ano ulit sinabi mo? Niloko kanino? Mga asawa mo? Alam mo, ang kapal din ng mukha ng asawa mong yan, no? Siya pa talaga ba may balak mangloko? At saka, yung sinasabi mo na talunan ka, hindi ka talunan. Kailangan mong lumaban, kasama mo kami. Kasama mo kami ni ate. Tanggalin mo sa isip mo yan, Renz. Talaga, ma? Ayusin mo yung buhay mo, tutulungan ka namin ng ate mo. Ano ba, Arian? Ipapasok mo ba to sa trabaho o tulungan natin siyang mag-business ng kanya? Mami, wala naman kaming vacant ngayon sa office. So, marami naman akong naipon. Tsaka sobrang-sobra naman yung meron tayo ngayon, di ba? Bigyan na natin sila sa panimula. Magsimula ka. Magtayo ka ng sarili mong restaurant. O kung anong business ang gusto mo. Kung saan ka inclined. Kung ano, para magkaroon ng purpose sa buhay mo. Alam mo, anak, yung gamit mo, ilipat mo na rito. Diyan ka na rin uli sa dating kwarto mo. O kaya, iwan mo na lang yun, ma. Baka mamaya kung ano na itsura ng mga bumili ka ng bagong nagbibigyan ka ng pera. Tapos, mag-isip ka kung anong negosyong gagawin mo. Tanggalin mo na sa isip yung asawa mo, yung walang kwentang asawa mo. O, no? Ayusin mo yung buhay mo, anak, ha? Hindi natatapos ang mundo dahil iniwan ka niya, niloko ka niya, naintindahan mo. Patunayan mo sa kanyang hindi siya kawalan. Patunayan mong kaya mo kahit wala siya. Power! Laban. Sige po, ma, ate. Paano? Salamat, Siya, sige, sabihin ko kay ate magain na. Sige, dito ka na kumain. Renz, Anong ginagawa mo rito? huwag ka muna magalit. Gusto ko lang sanang mag-sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko masakit yun. Buong buhay mo, halos nasira ko. Pero nandito ako, nagmamakaawa na. Sana magbalikan na tayo. Sorry? Nagmamakaawa na gusto mo akong balikan? Ganon-ganon na lang yun sa'yo? Hindi mo alam yung pinagdaanan ko, Eden. Halos mamatay ako, kakaiyak. Sinisisi ko yung sarili ko kung saan ako nagkamali. O saan ako sumobra. Renz, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Alam ko naman na nasa akin yung lahat ng mali. Kasi mas pinili ko yung lalaki na hindi naman ako kasal. Ayun, nakarma ako. Nalaman ko na meron pala siyang asawa. Nagkagulo. Naghiwalay kami. Pati ako, nawalan. Piso, walang natira sa akin kasi lahat binigay ko sa kanya. Lahat ng perang nakuha ko sa'yo, nasa kanya. Anong kailangan kong gawin? Ha? Bakit nandito ka? Yun lang naman yung gusto ko Mag-sorry, tapos magbalikan tayo. Magsimula tayo ulit. Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. So gusto mo lang mag-sorry para makipagbalikan para ano?
Para magamit mo ako ulit kasi alam mo yung balita na mayaman na ako, maganda na yung buhay ko. Renz, nagbago na ako. Parang ako muna. Renz, Siya nga si Eden. siya yung Alam ko na ex-wife mo? itatanong niyo. Anong ginagawa niyan dito? Renz, sila ba yung pamilya mo? Ako pala yung asawa ni Renz dati. Ah? Ang lakas pa ng loob mong magpakilala sa amin. Ngayon ka nga lang namin nakita, mula nung naging asawa ka niya. Eh kasi po, ayaw naman yung makipagbatisan yun ng mga oras na yun. Kaya hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon makilala kayo. Hindi mo rin sila gustong makilala, di ba? Sinasabi mo sa akin ng paulit-ulit. Based sa itsura ng kapatid ko nung nakita namin siya ulit, nung bumalik siya, kilala ka na namin kung sino ka. Anong ginagawa mo dito? Nandito lang po ako para makipag-ayos sa asawa ko. Makipag-ayos? Alam mo bang mag-iisang taon nang inaayos ang annulment nyo at alam ko malapit na yon. Tama. Inaayos na lahat ni attorney para wala ka nang mahabol sa akin. Teka lang, Renz. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Bakit? Ito ba yung ganti mo sa akin? Eh, hindi pa naman tayo talaga totally hiwalay. Isa pa, alam kong mahal mo pa ako. Eh, ang kapal din naman pala ng mukha ng babaeng to. Sumama ka sa ibang lalaki, tapos sasabihin mo, hindi pa kayo totaling hiwalay? Eh, naku, Hindi pa ba grounds for annulment yung ginawa mo? Wow! Saan ka kumukuha ng kapal na mukha? Teka lang po. Meron ba sa Biblia nun? Usapang mag-asawa po to. Pwede bang kami muna mag-usap? Uy, hindi mo kami pwedeng iitsipwera sa eksena, ha? Nung iniwanan mo to, hindi mo alam kung anong pag-iitsura niyan. Halos magpakamatay. Pagkatapos ngayon, okay na siya? Sasabihin mo, mag-uusap kayong dalawa? Alam mo, maigi pa, umalis ka na. Tama. Tsaka ka babalik at makikipagbalikan? Kami na lang magde-decide. No. Hindi kami papayag. Paalisin mo na yung Paalisin mo na yan, Renz. Alis! Kapal na mukha din no? Yung pala yun, nagganang ipagpalit ka? Okay. Hindi naman nakakagandahan eh. Iniiyakan mo pa ng bongga. Halika na, kumain na tayo. Kalimuka to. Tara na, tapos ka na ba sa ginagawa mo dyan? Tara na.